Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dito, tuloy natin itong yung tiyatalakay natin inshallah. So tiyatalakay na natin yung mga i'rab sa mga salita. Doon nga sa i'rab, ang nagbabago sa i'rab yung mga dulo ng mga salita. Ang nagbabago sa i'rab yung dulo ng mga salita. Pero hindi ko hanapin ko muna saan tayo na putol dito sa Ito na pala, babul i'rab. So doon sa i'rab, nagbabago yung dulo ng salita. So maaring ang salita magbabago ng ilan yung pwedeng magiging pagbabago sa dulo ng salita. 4. Pwede siyang a, pwedeng i, pwedeng u, at pwedeng sukun. So usually mangyayari ito talaga sa mga isim. Halimbawa, Zaida o Zaidan, kapag siya yung, kumbaga, yung tumatanggap ng verb, ra'aytu Zaidan, nakita ko si Zaid, so yun ay magiging fatha. Kapag mayroong harfu jar, marartu bi Zaidin, dinaanan ko si Zaid, magiging kasra. At kapag siya naman yung subject, ang kanyang dulo ay magiging u. Ang kanyang dulo ay magiging u. Halimbawa, Ja'a Zaidun, dumating si Zaid. Dumating si Zaid. At kumbaga yung sukun naman, so merong mga salita na sukun ang kanyang dulo. Yung sample uli na sentence, Qamar rajulu. Qamar rajulu, ano ibig sabihin ng qama? Tumayo. Ar-rajulu, ang lalaki. Qama ar-rajulu, tumayo ang lalaki. So, qama, tumayo, fi'lun madi, mabniyun alal fathi. So, ang qama daw, fi'lun madi. Ano ibig sabihin ng madi? Past tense, nangyari na noon. Maaring kanina, maaring kahapon. Tumayo siya, kumbaga. At ito ay mabni. Ang mabni, ito nga yung kabaligtaran ng mu'rab. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang dulo. Siya ay mabni. Kahit anong mangyari, nananatili siyang qama. Mabni yun alal fathi. Na siya ay mabni na fatha, hindi magbabago yung kanyang dulo. Pa rin ang dulo niya kahit anong mangyari. Wa kullu al-af'alil madiyah mabniyatun. Lahat ng fi'lu madi ay mabni daw. Hindi nagbabago. Darasa, fa'ala, jalasa, kataba, qara'a, lahat ganun ang itsura niya, hindi din magbabago. Wala naqulu mansub. At hindi natin masasabi na ang mga ito ay mansub kasi yung dulo niya fatha, hindi siya mansub. Yung dulo niya pero siya ay mabni. Lian nasba khasun bil mu'rabat. Dahil ang magiging matatawag lamang na mansub ay para sa mga salita na mu'rab na maaring magbabago yung dulo niya. Pero yung qama, hindi magbabago yan. Kahit unahan pa yan ng harfu jar na hindi naman talaga dapat, hindi siya magbabago. At dito ang rajul, fa'ilun marfu'un bidammati ad-dahira ala akhirihi. Ang rajul siya yung fa'il. Ibig sabihin siya yung tumayo. At siya ay marfu. Ano ibig sabihin ng marfu? Anong dulo kapag marfu? Ayan, ar-rajulu. So, siya ay marfu dahil sa damma. Dahil sa damma na nakalitaw, rajulu, na makikita sa kanyang dulo, alhamdulillah. May kita sa kanyang dulo, alhamdulillah.
Sabi, wama indana min al-i'rabi huna. So ano daw ba ang merong i'rab dito sa salitang o sa sentence ito na matuturing Qama rajulu, o phrase pala, phrase. Qama rajulu, tumayo ang lalaki. So alin ba rito yung merong i'rab? Yung fi'il na qama, mabni. Ibig sabihin walang i'rab ito. Hindi siya talaga magbabago. Hindi ito magbabago. Liannahu madin, dahil siya ay past tense. Pero, ang rajul, ito ang merong i'rab. Ito ang merong i'rab. Ito ay ismun fihi min alamatil i'rabi ar-raf'u. Ito ay isim, di ba noun yan, rajulu, noun. Tapos meron siyang palatandaan ng i'rab. At ano yung palatandaan ng i'rab na matatagpuan sa ar-rajulu? Ano yung dulo niya? Damma. So ibig sabihin siya ay merong raf. Meron siyang raf. So malalaman natin din, actually ito yung pinakasimpleng paraan para malaman mo kung mu'rab ba ang salita. Kung pwede ba siyang mabago sa kanyang dulo. So yung ar-rajulu, baguhin natin, gamitin natin sa ibang phrase o ibang sentence. So dito, yung rajul pa rin ito, di ba? Rajul pa rin yan. Pero sinabi natin sa halip na qamar rajulu, marartu birajulin. O kahit sabihin natin, marartu birrajuli. Marartu birrajuli. Nagbago, di ba? Nagbago yung kanyang dulo. So, originally kasi siya yung subject dito siya yung fa'il din, siya yung gumagawa, siya yung doer. Dito, siya na yung kumbaga, receiver ng action, at the same time, merong be. At ano yung be? Anong aksamul kalam yung be? Harfu jar. Di ba? Yung harfu jar. Kapag nauuna ang harfu jar sa isim, ang isim na yun, ang dulo niya ay magiging i o in. Katulad nga doon sa Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. O kaya billahi. So, ganun siya. Yung marartu, fe'lun madi mabniyun. Yung marartu, siya ay past tense din daw na verb na mabni. Hindi nagbabago yung kanyang dulo. Alas sukuni. At ang dulo ng marartu na ito, alas sukuni, litisalihi bitae al-fa'il. Originally, sukun daw ito, pero nagkaroon siya ng dahil sa pagkakadugtong ng ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il ang tawag dito sa o tu na ito, tu. So yung tu na yan, ang ibig sabihin palagi niyan, past tense, pero ang gumawa yung nagsasalita. Halimbawa, darastu, nag-aral ako. Darasa, nag-aral siya. Darastu, nag-aral ako. Kataba, aning kataba? Nagsulat siya. Pero kapag sinabi mong katabtu, nagsulat ako. Jalasa, umupo siya. Pero kapag sinabing jalastu, umupo ako. So, ganun siya. Kapag makuha nyo itong mga ito, maintindihan nyo na yung Arabic, inshallah. At marami ito. Marami ito sa Quran. Alhamdulillah. Kaya itong mga ito, dahan-dahan, kapag naintindihan ninyo, maintindihan ninyo yung binabasa ninyo sa Quran, inshallah. Bawa dun sa ayah, alastu birabbikum, laysa, kumbaga, hindi ba siya, lastu, hindi ba ako, so, tu, yung kanyang dulo, kasi tinutukoy ni Allah yung sarili niya. Ang tinutukoy ni Allah, yung sarili niya. So, ano pang mga sample? Marami pang sample. Yung dito, di ba, kama, ito kama, tumayo siya. Pero kapag sinabing tumayo ako. Ganun siya.
So ito nga, yung marartu, ito ay past tense. Pero ang ta na nandito sa dulo, hindi ito ta na ta'nis, kumbaga ito ay ta ng fa'il. Siya yung gumagawa. Dito sa marara, siya yung dumaan, kumbaga. Ngayon halimbawa, yung marartu birajulin, ito talaga yung tama eh. Kasi yung rajul, ang naumpisahan siya ng ba, ng bi. Pero kung halimbawang sasabihin kaya, birajulun, marartu birajulun, hal yasuh birraf'i, tama ba nalalagyan ito ng damma? Yung rajul? So sabi, la yasuh, mali, hindi tama. Limada, yajibu al-jar. Bakit? Kasi dapat magiging majurur ito. Dahil sa ba. Kailangan ng dulo niya ay magiging i o in. Kaya tama, marartu bi rajulin. Li'annahu dakala alayha harful jar. Dahil nadikit sa kanya ang harfu jar, itong bi na ito. Nahnu dakarna fi hurufil jarri annaha idha dakhalat ala kalimatin fahiya ismun wa yajibu jarruha. So nabanggit na dati pa na ang harfu jar, kapag dumikit ito sa isim, ay magiging majurur talaga ang salita. So ito yung mga sample, alhamdulillah. So may kita natin dito, sinabi ni Allah, lam yalid walam yulad. Saan ito may kita? Suratul Ikhlas, di ba? Lam yalid walam yulad. Malladhi fil fi'laini min aqsamil i'rabi. So meron ditong dalawang fi'il, meron ditong dalawang verb. Yung yalid at ang yulad. Yalid, ibig sabihin, nagkaanak o nagkakaanak, nanganganak, kumbaga. Yulad, pinapanganak o naging anak. Lam yalid, hindi siya nagkaanak. Lam yulad, hindi siya ipinanganak. So, ibig sabihin si Allah, wala siyang anak at wala siyang magulang. So itong dalawang fi'il na ito, anong klaseng i'rab ang nangyari sa kanilang dalawa? So yung i'rab, maaari rin palang mangyayari sa fi'il, pero primarily sa isim. So nangyari daw sa dalawang salita na ito yung jazam. At yung jazam, ano yung jazam? Ano magiging dulo ng salita kapag jazam? Sukun. Sukun. Kapag jar, kasra. Kapag raf, yung damma. Kapag nasab o pagiging mansub, yung fatha. So, nagkaroon ng jazam, yung sukun. Hal yadkhulul jazmu fil asma'? So, maaari magkaroon ng jazam sa mga isim, la yadkhul. Wala raw sa isim, pero nga meron sa fi'il. Pero nga halimbawa, law qala qa'ilun, halimbawa sasabihin ng nagbabasa ng Quran, lam yalidah. Sasabi ni Sheikh, la yasu, mali. Kaya nga yung Quran, dapat maingat tayo sa Quran. Yung nga, lam yalid walam yulad. So yung kalkala, kalahating haraka lang siya. Kasi kung ginawa mong buong haraka, magiging fatha na yun. Lam yalida walam yulada. So mababago yung kanyang i'rab at magiging malina. Kalkala lang yung meron sa kanya, hindi buong fatha. Li'annahu sabakahu harfun jazimun wa huwa lam. At ang dahilan kung bakit naging sukun itong yalid at ang yulad, yung lam. So ito na yung tinutukoy ko nung nakaraan. Yung negative the verb sa Arabic, maaring hindi nangyari noon, hindi nangyayari ngayon, at hindi mangyayari sa hinaharap. So yung lam, past tense ito. Lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak noon. At bakit lam ang ginamit ni Allah? Kasi ibig sabihin niya rito, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak
noon, ngayon, hanggang sa dulo ng panahon. Hindi siya magkakaroon ng anak at hindi rin siya ipinanganak kahit kailan. Never siyang ipinanganak o nagkaanak. Ngayon kung halimbawa, ngayon, present, sasabihin natin la yalidu, wala yuladu. Hindi siya, halimbawa, hindi Quran tong sinasabi natin yung pinag-uusapan natin ngayon, hindi Quran. Grammatically, pwede nating sabihin, la yalidu, walam yuladu. Hindi siya nagkakaanak at hindi siya ipinapanganak sa kasalukuyan. Ngayon, pwede rin siya mangyari, grammatically, ang tinutukoy mo yung hinaharap, yung future. Lan, yung lam tsaka mim, past tense. Yung lam saka alif, present tense. Yung lam saka nun, future, sa hinaharap. Lan yalida, magiging fatha naman yung dulo niya. Lan yalida, walam yulada. Yung past tense lam, sukun. Yung present tense na magiging magiging marfu yung dulo niya. Pero kapag future tense, lan yalida, walam yulada, magiging fatha, mansub ang dulo niya. Alhamdulillah. Ito yung sinasabi dito, na naging sukun siya dahil dun sa lam. Na naunahan siya ng harfu, jazim, at ito yung lam. Fayajibu jazmuhu. Dahil dito, obligado o marapat na gagawin itong sukun. Alhamdulillah. So ito yung dulo ng bahagi na ito. Tutuloy natin ito inshallah. Dadahan-dahanin lang natin ito inshallah. Kaya nga mahalaga, nagbabasa kayo palagi ng Quran. Kasi madadaanan nyo ito lagi sa Quran. Tapos syempre, pag-aaral natin ng Quran kada umaga, yung tajwid, madadaanan nyo yun lagi doon. So makikita nyo lahat doon inshallah. So tuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.